من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يلوم إلا نفسه وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المشاهدون والمشاهدات أيها المسلمون والمسلمات إخواني وأحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء وأن يتوب علينا وأن يقول لنا قبل أن نتفرق في هذا المجلس قوموا مغفورا لكم. اللهم آمين. MashaAllah, my dear brothers in Islam, Alhamdulillah, we thank Allah subhanahu wa ta'ala that once again we gather together for the sake of Allah, and we ask our Creator, the one who is the right to be worshipped, to bless us more and to prolong our life in this world by worshiping Him and doing good deeds, because we know that the purpose of our creation in this world is to worship Allah, to enjoy what is right and to forbid what is wrong. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala that He may accept all our good deeds. We may think some of us that because we are already Muslims, and then maybe in the day of judgment we will be among the losers. It is because of it depends on our intention, it depends on our heart, and it depends also by the grace and by the mercy of Allah Almighty. It was reminded to us by our brother Sheikh Ali that maybe someday our good deeds will not be accepted. And our deeds will not be accepted, it's because of our good deeds. Yes, it is because of the mercy of Allah. Ya Rasulullah, hatta anta la tadkhul al-jannah? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na'am, la adkhul al-jannah illa ay yataghammadani Allahu birahmati. Oo, hindi ako tatanggapin o makapasok sa paraiso, hindi dahil sa mga gawain ko, datapwat dahil sa awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, ang gawain natin dito sa mundo, hindi kinakailangan na marami. Ang kinakailangan dito ay maski kunti pero totoo. Puro at dalisay. Ano ngayon kung marami kang nagawa pero hindi naman katanggap-tanggap? Ano naman kung marami ang inyong bilang pero walang saysay at wala kayong lakas? Ano sa dami ng pera mo kung ito naman ay hindi napapakinabangan dahil hindi mo ibinibigay? Kukunti lang ang pera mo pero ito ay ibinibigay mo. Sino ang mas malamang? Mga kapatid, dito sa mundo, tayo rito ay sinusubukan at ang buhay natin dito sa sanglibutan na ito ay magpaunahan ng karamihan na kabutihan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Makipag-unahan tayo sa paggawa ng maraming mabuti. Dahil pag tayo ay nasa libingan na, pag namatay na tayo, wala na tayong pwedeng maidagdag na gawain. Maliban na lamang kung ano ang siyang ating nagawa o napag-iwanan na itong gawain na ito ay dalisay, natanggap ng Allah. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Innaka antas sami'ud du'a. And I'm very happy once again I see my brother here, Abdullah. Alhamdulillah. You came again, and inshallah I hope you will be one among those who will join us for Hajj. You did not give your name, you did not submit. Otherwise, maybe you can approach them. Maybe they will allow you, because since you are a student here and you're accompanying one of our brothers, they might allow you. And because I think that was 5 years ago when we were in Hajj,
some of our brothers from Egypt and Ethiopia, and some from Somali, they joined in the Hamla of the Filipino Tulab. Yes, and that was another center. That's why I'm telling you that maybe you can approach one of them, and inshallah you can join us, so that you can join Brother Ibrahim here. Inshallah. So alhamdulillah, may Allah reward you for always coming here, despite that it's very hard for you to understand our language, but still you are coming because you know, and we know that this is the place that Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with us. This is the most beloved place in the sight of Allah in this world, that we gather together for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And I always keep repeating this. I love this hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hunaka fi yawmil qiyamah tahta al-arshillah manabirun min haula'il qawm. Wujuhuhum nurun wa libasuhum nurun wa laysu min al-anbiya wa syuhada walakinna yughbituhum al-anbiya wa syuhada. Faqila man hum ya Rasulullah? Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wasalam, hum al-mutajalisuna fi jalali. Subhanallah. Look at this beautiful hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is one of my favorite hadiths, actually, sayings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that in the day of judgment, in the arsh of Allah, the throne of Allah, over the throne of Allah, there are a group of people that they are really different from among the people of the dwellers of paradise. Because their faces and their clothes, their garments are very, subhanallah, very lightly, shining stars and light that makes different from one another. O Prophet of Allah, what makes them different from the people of the dwellers of paradise? And the Prophet said, they are not belong to the prophets. They are not even belong to those who are martyrs in Islam. But the prophets and the martyrs, they wish to be like them. And who are they, O Prophet of Allah? They are the people who gather together only for the sake of Allah. Subhanallah, bro. Mapalad tayo. Totoo lang, wallahi, sa totoo lang. Kaya tutuhanin natin ang ating puso't isipan. Bakit ba tayo nandirito sa ganitong pagtitipon? Bakit ka ba ikaw nanonood dyan tuwing ganitong Biyernes sa ating mga lectures at mga lectures ng mga kapatiran nating mga ustad? Gawin mo sa puso't isipan mo na ang panunood mo, ang pagpaparito natin ay dahil para sa Allah. Dahil ang tatanggapin ng Allah ay ang mga gawain na ito ay naisagawa para sa Kanya. So anyway, mga kapatid, ngayon ay pupunta tayo at dadako tayo sa isang kwento ng isang propeta. Alam ko malapit na ang Hajj, pero inshallah pag malapit na ang Hajj, hindi ko alam kasi kukunti na lamang ito kung matapos natin or pa after Hajj, dahil siguro pag malapit na ang Hajj, pwede ang mga lectures na natin ay dahil sa mga patungkol na sa mga Hajj. Kung may kakaroon dito ng mga programa, ng mga kapatirat nating mga estudyante na nandirito para mag-Hajj. Di ba, Sheikh Sudais? Magkakaroon ng ganun. Pagpupulong minsan, pag malapit ng Hajj, nandito, pag-aaral, tama. Doon sa mga lectures para sa Hajj. Anyway, mga kapatid, itong kwentong ito ay tungkol sa isang propeta na bago natin o bago tayo dumako sa kwento ng propetang ito ay mayroon akong, hindi ko alam kung katanungan ito o kasabihan o anong pwede kong sabihin. May isang tao na akala mo simple lang at hindi mo inaasahan na magagawa niya yun. You never expect someone he or she is capable of doing something very extraordinary. Kasi tayo, na mapanghusga. Makita mo yung tao, sabi mo, ito siya. Hinusgahan mo na agad. Kasi ay, ano tayo? Judgmental. Pero batid nyo ba, mga kapatid, hindi lahat na kung ano ang nakikita mo, ay yun na yun. Naintindihan niyo ba sinabi ko? Ha? Hindi yung lahat ng nakita mo ay yun na. Anong halimbawa nun?
May ganun? Hindi yung kung ano yung nakikita mo, yun na yun. May ganun pala? Meron? Engineer? Talaga? Example, sige nga. Habang mo nag-iisip pa si Abdullah. Ano kaya yun? Sabi ng model mo, Chris Aventa, huwag ka lang mag-exit. Oh, maganda. Very clear. Ano yan? Example. Ano yan? Teka, example yan o hugot yan? Hugot. Ang boss mo, sabi niya sa'yo ay Chris Aventa, huwag ka lang mag-exit. Mag-renew ka ng contract. mag-renew ka ng contract. O ngayon, Nung mag-renew ka ng contract, pares pa rin yung pinirma mo na kontrata. Hindi niya nag-start. at walang nabago. At wala na bago. Ganun pa rin siya. Oh, Muhammad, meron ka ring hugot? Wala. Hindi ka na maghuhugot yan. Okay, sige. Marami yan. Totoo yan, bro. Isang bagay na akala mo yun na yun, tapos meron palang, hindi pala siya. Hindi pala ganun yun. Di ba? So, huwag tayong mapanghusga. Huwag tayong mag-judge agad. Huwag nating liitin ang isang bagay, ang isang tao na walang kakayahan. Huwag mong i-small timein ang kahit sino. Dahil hindi mo alam ang kakayahan na ibinigay ng Allah sa kanya. Na biyaya na wala sa'yo at wala sa iba. Dahil doon lang mayroon siya. Sa ganun uri na klase na biyaya. Itong propetang ito na nasa edad ng kanyang kabataan. Oo. Nasa edad ng kanyang kabataan. Bata pa. Bago siya maging propeta. Pero natalo niya ang isang makapangyarihang hari. Napakamalakas, napakamatapang, at walang tatalo sa kanya. At hindi inaasahan ng kahit sino na kakayanin niya. Dahil ito ay nasa murang edad. Hindi pa naging 20 taon ang edad niya. At paano niya napaslang ang isang mandirigmang matapang at malakas at dami ng libo ng kanyang mga kawal. Sino ito? Tunghayan niyo mga kapatid, bago ito nangyari. Noong namatay na si Propeta Musa. Sino? Musa alayhi salatu wasalam. Dumating ang mga siglo na panahon na walang propeta na dumating. Pero bago dumating itong propeta na ito, dahil maraming mga kaganapan na mga nangyari. Sukdulan ng patayan, ang paggawa ng shirk, ang paniniwala at pagsamba sa iba't ibang mga ribulto. Nangyari na ito sa kapanahunan ni Musa, nasaksihan niya mismo sa mga angkan ni Israel, na kung paano sila muli ay nagtakwil. Tignan nyo, na-survive na nila, natama na sila doon, pero ganun pa rin, bumalik sila sa pagsamba sa mga ribulto. Ngayon, noong namatay na si Propeta Musa alayhi salatu wasalam, lantaran ang paggawa ng kamalian. Ang patayan doon, ang kawatan doon, ang mga lahat ng mga dami ng kasalanan na lantaran na ginagawa. Kaya dito nangyari na sila ay nagkaroon ng isang hari na walang habag, walang awa. At itong haring ito ay mapangdinlang sa lahat ng kahit sinong mga tao at pinaparusahan niya ang kahit sinong mga tao na sa tama, na sa mali, na sa anong kalagayan mo, kinatatakutan siya, nagdurusa, pinaparusahan sa kanilang sitwasyon, sa kanilang pamumuhay, walang katahimikan, walang kapanatagan, walang kasiyahan ng sino mang nabubuhay sa oras na yon dahil sa mga lantaran na gawain nilang mga kamalian at sukdulang paggawa ng kasalanan sa Allah. At ganun din, annallaha arsalahum mulukan, na siya, ang Allah, ay nagpadala sa kanila ng hari na kung saan walang katahimikan ang mga taong ito. Sino itong tao? Ito si Jalut.
pinapatay, pinapaslang, kinukuha ang karapatan ng lahat. Kaya may itong mga angkan ni Israel, naghingiling sila na sana magkaroon muli ng propeta. Nawala na si Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Sana magkaroon muli ng propeta. Wala nang propeta na dumarating. Hanggat may ipinanganak at hiniling nila na magkaroon ng propetang ipanganak muli. At ayon sa mga angkan ni Israel na hindi ito nabanggit sa Quran, itong pangalan na ito, pero nabanggit sa mga istorya ng kitab ng mga ahlul kitab, wa khasatan li haula'i al-Yahud, na ito daw ang propeta na pinakinggan ng Allah ang kanilang panganalangin, na ito si Samuel. Propeta na ipinadala saan? Sa mga angkan ng Israel. Si Samuel, kung tawaging Samuun, nang ibig sabihin ng Samuun sa wikang Ibrea, sa wikang Arabic, ay Samiallahu du'aa. Samia, Samuun, Samuel, pinakinggan ng Allah ang dalangin nila sa pagdurusin nila na sana magkaroon ng isang propeta. Itong propetang ito, na ipadala sa kanila, nagtuturo ng kabutihan, humiling ang mga angkan ni Israel. Ihilingin mo sa Allah, an yaj'alana malikan. Nurahibu haulal malik adh-dhalim. Hilingin mo sa Allah, o propeta ng Allah, Samuel, na magkaroon at magtalaga ng isang leader mula sa atin para labanan itong jalot na ito. Ang ginagawa niya sa atin, ilang siglo, ilang taon ang pagdurusan natin. Kaya kung ikaw ay tanggapin ng Allah ang panalangin mo at magkakaroon tayo ng isang hari para labanan itong hari na ito, makikita mo na makikipaglaban kaming lahat. Hindi mo makikita sa likod, sa taligiran o kay dyan. Doon mismo sa harap-harapan. At pakinggan mo ang aming hiling hanggat naghiling si Samuel at nagkaroon na mayroon silang tinanggap ng Allah ang kanilang panalangin, na ito ang sinasabing si Talut. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة البقرة الآية 246 قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. Sabi ng kanilang propeta, kung may italaga kami, kung may maitalaga sa inyo na isang mamumuno na lalabanan itong walang awa na kung pumatay at pumaslang at hindi mabuting hari sa atin, sa inyo, sa mga angkan ng Israel, na tayo ay patuloy lang nagdurusa. Kung lalaban itong hari na ito na itatalaga sa inyo, lalaban kayo. Hindi nyo siya iiwan. Sabi nila, wama lana alla nuqatil. Bakit hindi kami makikipaglaban? Samantala na kami ay pinaparusahan, kami ay tinanggalan ng mga bahay, kami ay inilayo sa aming mga karapatan at pati sa aming mga anak. So, ibig sabihin, makikipaglaban kami ng sukdulan. Mahahanap mo kami at makikita mo. Falamma kutiba alayhimul qital, tawallaw illa qalilan minhum, wallahu alimun bizzalimin. Haula'il yahud zalimin. Hanggang salita lang sila, namumutawi sa kanilang mga dila ang pagsisinungalin. Noon pa sa kapanahunan ni Propeta Musa, sa mga nauna pa ng mga angkan ng mga Israel, at nananatili noon hanggang ngayon, kung makita mo kung paano sila gumawa ng sukdulang lantaran na pang-aapi sa kapwa-tao at pagsisinungalin sa kapwa-tao at pagsisinungalin at pagsisira ng puri sa Allah, sa lumikha sa kanila, sa tunay na Diyos na dapat sambahin. Tignan niyo ang mga ugali ng mga Hudyo na ito. Nilapastangan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi nila na ang Diyos, ang Allah, ang kanyang kamay ay hindi nagbibigay. Kuripot.
Wala siyang maibigay. At sinabi nila na ang Diyos ay hindi lang kuripot dahil inkasama al-Yahud al-Ithnain. Sabi ng iba, kuripot siya. Yung iba, mayaman naman siya, pero hindi namibigay. Yung iba sinabi nila, mayaman nga siya, pero hindi namibigay dahil kuripot. Gullat aydihim, sabi ng Allah, kinaksuklaman sila mismo ang mga Hudyo na ito sa maling paratang sa kanilang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At yung iba naman nagsabi nila, Inna Allaha faqiru wa nahnu agniya. Ang Allah, ang Diyos, napakamahirap. Sino? Ang mga Hudyo, kung paano sila manira sa kanilang tagapaglikha. Ganun din ang mga propeta. Kung paano nila ipinahiya si Propeta Musa alayhi salatu wasalam sa pagpapahiya sa kanila na ito ay ginawanan nila ng parang mahubaran si Propeta Musa alayhi salatu wasalam dahil sa mga maling paratang nila na mayroon silang sinasabing mga tungkol kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam, wa yaqtuluna al-anbiya bighairi al-haq, at pinapatay at pinapaslang ang mga anbiya na walang katuturan. Ang dami ng maling paratang, maling doktrina, at hindi makatuwiran ng mga gawain itong mga sinasabing mga Hudyo dahil sa kanilang patuloy na panlilinlang sa taong bayan. Anong gagawin? Question and answer. Sige. Maganda ngayon ito, bro. Meron tayong mga perfume. Makinig kayong mabuti dahil meron tayong question and answer bago tayo magtapos sa ating programa. Ang ganda ng perfume. Inspire. Barakallahu fiqh ya Sheikh. Jazakallahu khairan. Kataballahu ajrak. Okay. Bago ang katanungan. So nakuha natin kung paano ang mga Hudyo, ang kanilang mga katangian. Na sinabi pa nila na sila daw ay anak ng, sila daw ay waqalatil yahudu nahnu abnaullah wa ahibbahu. Tingnan niyo, sila daw ay mga anak ng Diyos at mahal-mahal ng mga Diyos. Ganyan sila magparatang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din sila magparatang na sinabi nila na si Maryam o si Mary na anak ni Imran, na ina ni Propeta Isa alayhi salatu wasalam, ay isang babae na zaniya. Isang babae na mapangalunya at anak niya sa labas itong si Hesukristo. O anak sa pagkakasala. O anak ng Diyos. Paano sila magsalita? Ganyan ang mga Hudyo. At nakikita niyo ngayon kung paano sila siga dito sa mundo. At kontrolado nila ang lahat. Ang ekonomiya ng mundo. Ang kapangyarihan sa mundo. Oo, mundo lamang ito. Sa mga kufar sa kanila ang mundo. Pero ang lahat dito sa mundo may hangganan at may may katapusan. Ang sa mga mananampalatayang Muslim, ang totoo sa kanila, igagawad ng Allah sa kanila ay ang buhay na walang hanggan. Ang paraiso ng Allah. Kung sila ay totoong magsisi sa buhay at magsasakilos sa totoong pananampalataya sa Islam. Allahumma amin. Allahumma dakhilna al-jannah. At noong sabihin sa kanila, falamma kutiba alayhimul qital tawallaw illa qalilan minhum. At noong sabihin sa kanila, ngayon dumating na labanan ninyo. Sabi ni Talut, labanan na natin itong sinasabing Jalut na ito, na siyang naging sagabal sa ating pamumuhay. Walang kapanatagan at katahimikan ng buhay ninyo. At nung iutos na ang pakikipaglaban, humiwalay at tumiwalag ang mga duwag. Salita lang. Illa qalilan minhum, maliban sa natira ang pinakamaliit na bilang ng mga totoong naniniwala sa kanila. Ano sinabi ng Allah? Inna Allaha alimun bidzalimin. Siya ang Allah, ang tunay na nakakabatid, nakakaalam sa mga taong makasalanan, hindi makatotohanan. Hanggang salita lang, yaquluna bi alsinatihim laysa fi qulubihim. Nagsasalita sa kanilang sarili pero wala sa kanilang mga puso. Yan, sila ang mga Hudyo. Ngayon, nung ito na ay nangyari, waqala lahum nabiyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Ayan, dumating na naman ang kanilang pangungontra. Sino? Mga Hudyo.
Sabi ng kanilang propeta na si Samuel, wa qala nabiyuhum inna allaha ba'atha lakumul taluta malika. Si Allah ay nagtalaga sa inyo ng hari na sundan ninyo sa inyong mga hiling na ang pangalan niya ay si Talut, Malika, siya ang hari. Hindi nagtanong pa rin sila. Yung iba hindi naniwala, karamihan hindi naniwala. Sabi nila, bakit si Talut? Hindi yan kabilang sa amin ng mga Hudyo. Kami man ng mga Hudyo na anak ni Lawi, sa angkan na nanggaling si Lawi sa angkan ni Ishak o si Yaakub na doon sa angkan ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam. Yung iba rin na nagsabi na doon kami sa Yahuda. Mga Hudyo na makapangyarihan sa oras na yun, mga Hudyo na mga mayayaman. Sabi nila, kami ay napapabilang din sa mga mayayaman. Ngayon, bakit hindi nanggaling sa amin ang hari? Bakit nanggaling si Talut? Diyan, sa angkan na kung saan doon nanggaling si Benjamin na kapatid ni Propeta Yusuf. Hindi siya dapat na maging hari. Hindi yan dapat ang sundin namin. Dahil ang hari, ang totoo na dapat na italaga ng Diyos ay nanggaling sa aming angkan. Pwedeng angkan ni Lawi o pwede sa angkan ni Yahuda na magkapatid na anak ni Yaakov. Bakit na iba? Tignan nyo. Ang Allah ba magtatalaga ayon sa kagustuhan nyo, bro? Hindi sa kung ano gusto mo, bro. Ang Islam kung ano ang gusto ng Allah. Hada wal Islam, al-istislam. Sumunod kayo sa sinong hari. Maski ang hari na ito ay galing pa sa Habasha. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang hindi pagsunod sa isang hari o sa isang namumuno, ito ay magkakaroon ng fitna ang kahit sino mang mga kamusliman dahil sa pagkawatak-watak at pagsunod sa sarili at pagsunod kay Satanas. And this is what is now happening nowadays. And this is what we see. By our own hands. Because the Muslims itself, they do not follow the leaders. Grabe ang mga Hudyo. Kasuklam-suklam. Ibinigay na ang lahat. Lahat na ng request. Lahat na hindi pa kontento. At marami pang punong-puno ng mga punong-puno ng pagdududa, hindi pagsunod, pagrereklamo at lahat A'udhu billah wa hadha huwa ma dahara minha. Okay. Ngayon, dumating na sa kanila. So makikipaglaban na sila. Falamma dahabu ilal harb, at para handain nila ang kanilang sarili na makipaglaban, dumaan sila sa isang nahar, sa isang patubig, sa isang ilog, sa isang lawa, o basta nahar, wahadan al-anhar, yani bainal ardil Palestine, ismuhu naharun syar'iyah. Faman shariba min naharin hatta yartawna falyadhhab ila yujahid ma'na li'annana nuridu rijalan yatahammaluna al-ju' wal-'atash wa yasbiruna 'ala al-jihadin fi sabilillah. Mga kapatid, sabi dito ng mga pantas, al-qitalu huna hindi katulad ng kital ng mga kamusliman. Anong kital ng mga kamusliman? Ang kital o pakikipaglaban ng mga kamusliman, i'la'i kalimatillah. Yan ang syariah ni Propeta Muhammad. Sa kapanahunan na ito, laysa i'la'i kalimatillah dahil pagprotekta sa kanilang pamumuhay, sa buhay nila at sa sarili nila at sa kanilang bayan. Yun ang pagkaiba. Protekta nila sa kanilang pamumuhay, sa kanilang buhay. Hada huwa ma kutiba lahum bil qital. Amma fi syariati Muhammad alayhi salatu wasalam, la'i kalimatillah. Jami'an. Para ipamalas, sabihin sa sangkatauhan na ang Diyos na tunay na dapat sambahin siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sino mang sinasamba bukod pa sa Allah, lahat ito ay hindi makatotohanan ng mga Diyos. At ito ay lahat kabaluktutan at kasawiang palad ang sino mang sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Ngayon, sabi nila, falamma fasala Talutu bil junudi qala inna Allaha mubtalikum binahar
فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. Subhanallah. Look at this. Because Abdullah, Allah subhanahu wa ta'ala, He puts us into test whenever we love something. Whether we have a choices to follow the commands of Allah or to follow our own desires. Right? Ito man ang Islam, bro. Susubukan ka ng Allah at pag-uutusan ka sa mga bagay na gusto niya, at ikaw ay malaya kung susundin mo siya o mas mangingiral na susundan mo ang sarili mo. Kung susundan mo ang sarili mo, ang pride mo, ang maratabat mo at anumang mga ipinaglalaban mo, ibig sabihin, nang ibabaw ang sarili mo o ideolohiya mo o pananampalataya mo kaysa mismo sa Islam. Nang Islam ay pagsuko at pagtalima. Sinabi ng Quran, sinabi ng Hadith, khalas, follow, hadahu aqidatul Islam. Hindi eh. Ano kung gagawin mo? Tulad ng mga Hudyo? Magrereklamo? Anong gagawin mo? Papairalin mo ang utak mo? Papairalin mo ang sarili mong kagustuhan? Bro, no. We are slaves of Allah. And the slaves of Allah, they should follow the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, nothing else. And that could be considered that you are a true Muslim. Sabi dito, at noong nagtalaga na, at sila na ay lumisan, para makipaglaban at puntahan itong libo-libo na kalaban nila, millions na kalaban ng mga angkan ni Jalut, makapangyarihan, lahat na sa kanya ang kapangyarihan, ang pera, ang sandatahan, ang lahat ng mga kawal. Alam niyo ba kung ilan ang dami ni Talut kasama si Propeta Dawud at ang mga naniniwala sa kanya? Ilan lang sila, mga kapatid? Sa una, sumama sila na 80,000. Ilan? 80,000. Sabi ni Talut, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinubukan kayo. Dahil sa pagsubok na ito, dadaan tayo sa isang patubig, ilog o lawa, at walang iinom sa inyo. Dahil kung sino man ang uminom, falaysa minni. Ibig sabihin, hindi siya karapat-dapat na sumanib sa amin. Ibig sabihin, umalis na kayo. Ibig sabihin, hindi kayo makatotohanan. At kung sino man ang umiwas na hindi uminom dito, ay sila yung magtagumpay. At sila yung makatotohanan. Na sila yung dapat kong kasama. Maliban kung siguro hindi nakakayanan na mamamatay kayo sa uhaw, faman igtarafa ghurfatan biyadi. Uminom lamang siya ng kakaunti na galing lang sa kanyang kamay, na mainom lang, mapawi lang ng kunti ang kanyang uhaw. Pwede na yun. Huwag yung magpakabusaw ka na lahat mo inumin. Kasi sinabihan, pinagbawalan kayo, huwag kang iinom eh. Mga kapatid, pagsubok ng Allah, dahil doon titignan, o Talut, kung sino yung pipigilan niya ang sarili niya na sumunod sa pag-uutos ko at sumunod sa iyo bilang isang leader, sila yung totoo, na mananampalataya, na mga Muslim, na matagumpay, na sila yung may sabar, sila yung tunay na may katangian na pagtitimpi. Hindi yung pagsunod sa kanilang sarili, pero kung sinong humiwalag, sila yung totoong maski nandoon sila sa labanan, hindi sila karapat-dapat dahil hindi sila susunod sa iyo at wala silang pagtitiis. Laysa lahum sifatun minas sabr. Allahu Akbar. Fakana adadul jays 80,000 fasharibu jami'an walam yabqa minhum illa 313. La hawla wala quwwata illa billah. Isma'u hadha ayyuhal muslimun. Nuridu adadun qalil walaysa bikathir. Ma yanfa' bil kathir duna sabr. Ha? At nung sila ay napadaan, pinagsabihan na sila na huwag kayong uminom. Uminom ang karamihan. Ilan ang bilang nila? 80,000. Uminom ang karamihan.
ang natira na nagtiis na hindi sumunod sa kagustuhan ng sarili, sinunod ang Allah ang pag-uutos niya at si Talut, natira lamang ay 331. 313 out of 80,000. Look at the small. They are very few. Sila yung totoo. Bilang mga Muslim, tayo mga kapatid, ang dami ng bilang ngayon sa kapanahonan ngayon, ilan kaya yung totoong Muslim? Na minsan na isalarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating ang mga huling panahon, kaannakum kagutha isail. Ang dami ninyo, mawawala ang habag, takot, pangamba sa inyo ng mga kalaban dahil sa dami ninyo, para kayong alalaong baga na nandoon sa tubig na anong bula? Bula-bula na maliliit na biglang nawawala at naglalaho. Bakit ya Rasulullah? Limada? Anahnu qalilun fi hadha al-waqt, fi hadha zaman? Kakunti lang ba ang bilang namin? La. Antum kathirun, walakinakum kagutha isail. Marami ang bilang ninyo, pero mawawala ang pangamba, mawawala ang mga pagkatakot sa inyo ng mga kalaban. Dahil sa dami ninyo, walang silbi. Pag-aaga-agawan kayo ng mga ito. Parang katulad dito sa isang pagkainan na pinag-aaga-agawan. Bakit, ya Rasulullah? Dahil nangibabaw sa inyong mga puso ang pagmamahal sa mundo. Ya Allah. Ano pa? At karahiyatul maut. Pagmamahal sa mundo, ayaw ko umalis sa posisyon. Ibibenta ko ang mga mukhang pera lang yan. Bilian ko lang ng mga pera. Maski ako ay kawatan, mabibili ko sila ng pera. Kasi, 3-in-1 lang yan. Iboboto na niya ako. Example, sa mga nangyayari ngayon. Ibinibenta mo ang karapatan mo. Ang iyong reliyon. Ang lahat. So, walang silbi ang dami ng bilang kung ito rin naman ay hindi kayo makatotohanan. At yun na nga ang nangyari, nahiwalay ang mga totoo doon sa mga ano tawag doon? Mga mapagkunwari. Yan. Mapagkunwari na sinasabing lalaban kami. Pinaalis kami sa aming mga bayan at ating mga anak. Ngayon makikita mo. Pagsubok lang, huwag kayo uminom. Pero nakita na kung paanong ginawa ninyo. Ang dami ninyong uminom. La ilaha illallah. Katulad minsan sa Ramadan, na minsan mayroon pang isang nakita ko na Muslim na bakit pa tayo mag-aayon? Ang init-init ngayon. Ang init-init ng araw, nagugutom na ako. Astaghfirullah. Itinatanong mo ang pag-uutos ng Allah na ito para sa kabutihan mo, para patawarin ka. Bakit? Kasi busaw ka. Gusto mo kain-kain, mapuno na yung tiyan mo sa tubig lahat. Di ka kapano. Kahit na kamar na kalawon. Gusto mo lahat. Pag namatay ka, wala na, tiway, wala nang matitira, walang may libing sa'yo dun sa libingan mo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang mga totoo. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah, wallahu as-sabirin. Ilan ang bilang yaong sila na napakakunti lamang nila at natalo nila ang bilang ng napakamaraming bilang dahil sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Wallahu ma'as-sabirin. Siya ang Allah ang tunay na nandoon siya. Ang kanyang panig sa mga taong tunay na matiisin. Wa may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Mga kapatid, kung gusto mo magtagumpay dito sa mundo, dalawa lang. Ang sino ang tunay na magkaroon ng tunay na takot sa Allah. Pangalawa, ang sino yung tunay na siya ay matiisin. Patiis, masabar. Yan ang kailangan na quality para ikaw ay magtagumpay. I agree with this, Abdullah, wallahi. This is true. If you want to success in this world and also in the hereafter, the two keys only is to fear Allah and to be patient. Yun lang naman yun. Di ba? Sa mga marano na sadin sa masabar na ayam yaka, ayam itagumpia, ayam yaka silang sa maliwanag. Sabi ng mga marano, kung sino yung totoong matiisin,
matimpi, sila yung totoong magtatagumpay. Matimpi sa lahat ng bagay. Pagsamba sa Allah, paggawa ng kabutihan, pagpigil sa kasamaan, huwag sundan ng sarili, magsabar sa anong mga pagsubok at hirap sa buhay. Yun ang totoo. At hindi lang nagtatapos doon. Kailangan mayroon kang takot sa Allah. Anong silbi ng pagsasabar mo kung wala kang takot sa Diyos? Lahat ng ginagawa mo. Falamma barasu li Jaluta wa junudi qalu rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Totoo yan. Panalangin ng mga totoong mga nagtitiwala sa Allah. Noong sila ay nandoon na sa sukdulan ng harapan ng pakikipaglaban sa kay Jalut, na nandoon na ang kanilang kalaban, ngayon, nagsabi sila, tumiling sila, Ya Allah, pagkalooban kami ng tunay na pagtitimpi na sabar. At ganun din, patibayan ang aming mga paa, ang aming paninindigan at paniniwala. At kami nawa ay magtagumpay mula dito sa mga kalaban namin na hindi maniniwala o hindi naniniwala. At yun nga ang nangyari, nakakaunti lamang sila na ay nagtagumpay. Dahil, sabi ni Talut bilang isang leader, sino sa inyo ay inyong bilang 313 lang, kakunti lang kayo. Sino ang gusto sa inyo na hamunin, na labanan itong si Jalut? Kala Esh, kala Talut. Sino si Talut sa Biblia? Si Jalut, sino yan? Si Gulayat, si Talut, di ba? Si Jalut, siya si Gulayat. Si Talut, siya si Hindi, king yun eh. Si Daud, siya yung si David. Baliktad yun. Iba nila eh. So anyway, Biblia yun. Hindi natin yung pinapaniwalaan. Ang totoo, yung sa Quran. Kasi si Talut, siya yung leader ng mga kamusliman. Na nagtalaga siya na kung sinong lalaban kay Jalut, na siya si Gulayat. Hinamon, walang nakakapagsalita, pero may isang lumabas na hindi kilala. Sino itong hindi kilala? Hada baraza min jayzi Talut gulaman saghir yur'a al-ghanam ismuhu Dawud alayhi salatu wasalam wa kana mu'minan billah wa kana ya'lamu yaqinan anna al-quwwata laysat hiya quwwatus salah aw al-jasad wa innama hiya quwwatul iman wal yaqin والثقة في الله عز وجل اللهم اجعلنا مثله اللهم آمين ما شاء الله takbir. Dito na dumating ang isang nagbibinata lamang at hamon ito sa inyo na mga nagbibinata na dati dumaan din ako sa edad nyo na hindi pa nagdalawampu. Nagbibinata ka ngayon, saan ang oras na iginugugol mo? Tignan nyo itong mga istorya ng mga nagbibinata na ito sa tapang nila, sa pakikipagdirigma at ang kanilang tibay ng paniniwala at pagtitiwala sa Allah at pagmamahal sa kabilang buhay at hindi ang mundong ito. Ngayon, sa panlilinlang sa natin ng mga jawal natin, sa cellphone natin, sa ating environment, karamihan ng mga kabataan, dito tumutuktok dyan sa cellphone na yan, na mabuti kung mabuti ang ginagawa. Kasawi ang palad. Wallahi, malaking pagsubok ito sa ating umma ngayon. Ngayon, kana gulaman saghiran, maliit lamang, bata pa ito. At siya ay isa siyang shepherd. Anong shepherd? Tagabantay ng pastol. Isang pastol, tagabantay ng mga tupa, na ang pangalan niya ay si Daud. Walakin, totoo na siya ay mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kanyang paniniwala ay tunay na matibay at lakas sa kanyang paninindigan na hindi ang lakas ay nandoon nakasalalay sa ating mga sandata. Ngunit ang tunay na lakas
ay ang lakas ng tibay ng koneksyon at paniniwala natin sa Allah. Allahu Akbar. Wallahi, yan ang Muslim. Hindi mo aasahan ang yaman, hindi mo aasahan ang kanilang sandata, anumang mga meron sila ng mga ganyan, ang aasahan mo ay ang tulong ng habag ng Allah. Yan ang tunay na paninindigan at pananampalataya. Walam yakun Daud bainahum kathiratun lihadal ighrad. At nagsabi si Talut. Sino? Si Talut. Sabi niya, wa kana Talut al-Malik qad wa'ada afradul jaysh anna man istata'a minhum an yaqtula Jaluta fa innahu sayaj'aluhu qa'idan ala al-jaysh aw ba'da mulkihi wa yuzawwijhu ibnatah. Masya Allah. Sabi ni Talut, ho kayo, sino ang hahamon at lalabanan nitong si Jalut? Dahil kung may makita sa inyo, siya ang itatanghal ko na magiging hari pagkatapos ko at siya ang magiging leader na mamumuno sa inyo at ipapakasal ko sa kanya ang aking anak. Yan ang mga hari noon. Ibtawahim. Lam yakun Daud an yahtam kathiran lihada al-ighra. Pero hindi si Daud, ang iniisip niya ay para manalo, para maging leader o para maasawa niya ang anak ng isang hari. Hindi yun ang inanais niya. Sa kapanahunan natin ngayon, aywan ko, kayo na magsabi kasi hindi natin alam kung anong nasa puso ng tao. Di ba? Huwag kang mag-judgmental ustad. Huwag kang mag-judge agad. Huwag mo sabihin na yun ang isipin namin kasi siyempre, ang nakakaalam kung sino sa puso natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kana yuridu yaqtul Jalut. Ang gusto niya ay mapaslang si Jalut. Lianna Jaluta rajulun jabbar, zalim, la yu'minu billah. Wasamihal mulk li Dawud an yubariza Jalut. Dahil gusto lang talaga ng batang nagbibinatang ito ay paslangin ang isang hari na mapaniil, walang habag, walang awa, makasalanan, mapang-api, mapaangalipusta sa mga lahat ng mga tao at hindi naniniwala sa Allah. Allahu Akbar. At nakita nung ito ipinanawagan ni Talut, sabi niya, Ana, wataqaddama Daud bi'asa bi khamsati ahjar wa maqalahu wa huwa nabilu yastaqdimuha ar-ru'a. Si Jalut, 5 mga bato sa kapanahunan nila. Kaya pala nagmana itong mga Palestino ngayon. Bato lang. Sandata nila laban sa mga tangke. Tangke lang. Kasi kung mamatay ka naman doon, inshallah, shahid ka. Pero hindi nila katatakutan yun. Pero ang mga Hudyo, takot na takot sa bato. Astaghfirullah. Ganun lang yun. Mga haulay jubana. Mga duwag. Hanggang lang siya dahil sa meron sila. Sabi niya, ako, wakama an Taluta kad wa'ada Dawud. Hanggat siya ay nagsabi na ako ang lalaban. Nagtaka nung narinig ni Jalut. Sabi niya, Manant, ikaw lalaban sa akin? Wala kang kalaban-laban. Bata yan. Meron pa ba iba sa inyo? Ito yung sinasabi ko kanina na huwag kang mag-judge. Meron bang iba dyan sa inyo? Nagtaka rin si Talut. Itong pastol na bata na hindi mo alam kung paano niya lalabanan itong kalaban nito. So wala silang tiwala. Wala silang nakikitang potensyal. Pero ang potensyal ni Dawud, al-iman billah wa quwwatun billah. Dahil sa tapang ng kanyang paninindigan at takot sa Allah at koneksyon sa Allah. At alam niya, matatalo niya yun dahil sa awa at habag ng Allah. Hindi kung meron kang sandata. At binato niya hanggang napaslang itong si Jalut. Nagsigawan ng mga tao, napaslang ang isang hari. Tapos na ang pagdurusa natin. Allahu Akbar. Napaslang ni Dawud alayhi salatu wassalam. At si Dawud alayhi salatu wassalam, siya ang naging malik. Siya ang naging namuno. Pero sa kanyang pamumuno, mga kapatid, makikita mo sa kanya. Magbanggit tayo ng ibang mga
Hindi, mga sifat, katangian ni Dawud alayhi salatu wasalam. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. Ito ang fadl ng Allah na ibinibigay niya sa kahit sa sino na nais niyang bigyan. Binigyan si Dawud alayhi salatu wasalam na mayroon siyang hikmah. Ano yung hikmah? He has the full of wisdom of words. Dunong ng karunungan. Binigyan siya ng may pinakamagandang boses sa balat ng lupa. Ya Allah. Sa murang edad niya, binigyan siya ng tibay ng pananampalataya at koneksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na pananalig sa kanya. Kaya si Dawud, kana Dawud alayhi salatu wasalam, jamilul khalq wal khuluq wa lahu qalbu tahir nafi jam'allahu lahu bainal mulk wan nubuwah. Si Dawud ay inihambing at pinagsama ng Allah na siya ay maging hari at siya rin ay maging isang propeta. Dahil sa kabutihan niyang pag-uugali, awa at habag, at ganun din sa kanyang pagiging puso na tunay na, anong puso? Dalisay. Matatag. Totoo. Allahu Akbar. Wa kana Allah azza wa jalla qad anzala alayhi kitaban muqaddasan wa huwa Zabur. Tinalaga at binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kitab na Zabur. Wa kana kathiru dhikr. Ito yung mga gawain niya. Siya ay lagi siyang nananatili sa pagpuri at pagluwalhati sa Allah. Wa tasbih, wal ibada, was sala, was saum, wa kana war'an taqiyan. Subhanallah, sana ganyan ng mga hari. Hari siya, mayroon siyang oras na iginugugol sa mga pangangailangan ng mga tao. 1/3 sa mga tao. Anong problema nyo? Anong reklamo nyo? 1/3 doon siya sa pagtasbih, pagdhikr sa Allah. 1/3 ng araw, doon naman siya, doon sa pagbasa ng Zabur, pagninilay-nilay. Yan ang totoo. Ito ang Islam. Ito yung totoong tao na ang araw niya, inahati niya sa pamilya, kaibigan, pamilya, sa mga kamag-anak, sa mga tao. Si Propeta Dawud alayhi salatu wasalam, yaqulu sallallahu alayhi wasallam, ahabbu siyam ilallah siyamu Dawud. Pinakamamahal ng Allah na gawain na pag-aayuno ay ang pag-aayuno ni Dawud. Dahil bukod sa siya ay isang nabi at siya ay malik, ganun pa rin siya mag-ayuno. Nag-aayuno siya every other day. At ganun din, yasumu yawman wa yuftiru yawman wa ahabbu sala ilallah salatu Dawud. Pinakamamahal din ng sala na pagpapatira pa ay pagpapatira ni Dawud. Bakit? Si Dawud, kana yanamu binisfil layl, wa yaqumu thulutha, wa yanamu sudusa. Si Dawud alayhi salatu wasalam, sa hating gabi, siya ay natutulog. Sa pangatlong 1/2 of the nights, at siya ay nagigising at nagdarasal. At ganun din, yanamu bisuduso, at natutulog siya sa 2/6 or lato. Sudus. Wayanamu suduso. Yung 2/6 of the night. Wa kana Daud alayhi salatu wasalam kad amallahu bi sautin ghayatul husun wal jamal. Bakit mga kapatid? Si Dawud, pag siya ay nagbabasa ng Zabur, ang pagbasa niya, nakikisabay na rin ang mga tuyur. Anong tuyur? Ibon. Nakikisabay na rin sa kanyang pagpuri, pagbasa, pagluwalhati sa Allah, ang mga jabal, ang mga kabundukan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Anbiya 79, وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ وَيُسَبِّحْنَا الطَّيْرَ وَكَانَ فَاعِلِينَ وَكُنَّ فَاعِلِينَ. Allahu Akbar. At kasama pati ni Dawud sa kanyang papuri, pagluwalhati sa Allah dahil sa ganda ng kanyang boses na nakikisabay na rin at nagkakaroon ng, alam nyo yung minsan ang panahon sumasabay sa kagandahan ng mga pangyayari. Di ba? Nararamdaman nyo yun? Mari hindi nakikita ng mata pero nararamdaman ng puso. Na minsan ang ganda ng panahon ngayon, maaliwalas, tahimik, itong nangyari, ganyan. Minsan din ang panahon ngayon, nagagalit. Nakikita natin ang panahon kung paano magalit, kung paano maglindol, kung paano magkaroon ng mga tidal waves.
Makikita mo naman kung gaano katahimik, lalo na sa mga Laylatul Qadr. Ito, nakikita. At yun, sabi ng Allah, Ya Jabalu, awwibi ma'ahu watir. O ikaw na bundok, makisama sa pagpuri, pagluwalhati ni Dawud kasama ang mga ibon. Mga kapatid, nasabi dito sa mga hadith na minsan mismo ang ibon pag nadaan siya at pag nagbabasa siya ng Zabur, tumatahimik ang ibon, hindi nakakapag-tweet na salita. Sa ganda ng boses ni Dawud, umihinto kung saan siya. La ilaha. Ngayon, kahit anong pinakamagandang boses ngayon, magbasa dyan ng Quran, tignan mo yung ibon kung maghinto yan. Sa kapanahunan ni Dawud, nakikisabay, nakikinig sa gandang boses na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Dawud alayhi salatu wasalam sa mga kabutihan na gawain ni Propeta Dawud alayhi salatu wasalam. Ito isa to sa maganda. Minsan sinabi niya, Ya Rabb, inni la astati'u harra syamsak fa kayfa astati'u har narak. Ya Rabb, inni la astati'u sam'a sawta rahmatik wa huwa ar-ra'd fa kayfa astati'u sima aw sama'atu al sawta ghadabak aw ghadabik. Allahu Akbar. O aking Panginoon, sa dalangin minsan na hinihiling ni Propeta Dawud alayhi salatu wasalam, sinasabi niya, Ya Allah, hindi ko kakayanin ang init ng araw mo ngayon, sa tindi ng init na ibinibigay niya dito. Paano pa kaya ang init ng apoy na nagliliyab sa araw ng paghukom sa iyong imperno, Ya Allah. Ya Allah, hindi ko rin kinakayanan na minsan pakinggan ang alin? Itong naririnig ko na mga kidlat dito sa mundong ito. Paano pa kaya kung marinig ko ang iyong pagkagalit doon sa nagliliyab na apoy doon sa imperno dahil sa mga tao na sila ay gumagawa ng kasalanan na hindi mo kinalugdan? Yan si Propeta Dawud alayhi salatu wasalam. Bilang Pangulo, nangyari dito na minsan nagkakaroon din na mas aywan ko kung kayo ba minsan naniniwala na mas makamandag ang anak kaysa sa magulang? Ulitin mo. Makamandag ang anak kaysa sa magulang? Ha? Ano yun? Dahil si Propeta Dawud alayhi salatu wasalam, may dumating sa kanya na dalawa. Nagreklamo kasi siya adil. Siya ay mulk. Siya ay makapangyarihan at siya ay hari. Anong problema niyo? Sabi niya, ito kasing kapatid ko ay ang pinakamagandang aking hardin. Ginawan ko to. Bumunga. Maraming pagbubunga. At nung ito ibumunga na siya, dumating ang mga kanilang mga tupa, mga kambing o anman, kinain lahat. Nawala lahat. So, ngayon ikaw isang hari at ikaw din ay isang propeta. Fahkumbay na. Ikaw kayo ngayon ay mamagitan sa amin. Sabi ni Propeta Daud, totoo ba yan na ginawa ng iyong mga hayop? Sabi niya, oo. So ngayon, magkano ba ang qadr, yung totoo na ilan ang nasira sa mga pananim mo? Sinabi niya yung thaman, sinabi niya yung amount. Sabi niya, ilan ang amount ng mga alaga mo? Sabi niya ganito rin. So sige na lang, para mas malapit na rin yan, yang mga lahat ng mga hayupan mo, dahil siniran niya yung kanyang hardin, ibigayan sa kanya. Malungkot yung nawalan. Hindi naman niya sinadya. Hindi naman niya sinabi doon sa kanyang mga hayop na sirain niyo at kainin niyo itong mga pananim na ito. Di ba? Narinig ni Sulaiman na kanyang anak. Sabi niya, Ya Abi, Ya Abati, sandali lang. Si Sulaiman nagbibinata rin na katulad ni Dawud. Sa oras nung siya ay nagbibinata rin. Sabi niya, sandali, Ama. Ano yun? Meron akong naisip. Kasi narinig ko yung mga reklamo ng mga yan. Sabi niya, ano? Bakit hindi kaya ang gawin mo na lang ay nasira na eh. Hindi na natin may balik. Di ba? So, yung hayop na yan, yung mga hayop niya, pagtrabawiin natin doon sa kanyang lupain. At pag ito ay tumubo uli at bumalik uli at pinapakinabangan pa rin sa oras na yun ay ginagawa nila yung paggawa doon, yung mga gatas nila, yung may naidudulot nila, kinukuha ng taong na siya ay nasiraan ng kanyang mga pananim. At pag oras na bumalik uli sa mabuti na, so, ibalik uli ang mga hayop sa tunay na nagmamayari. At parang walang nangyari doon sa hardin. Sabi ni Propeta Dawud, Masya Allah,
Galing. Hindi ko yan naisip. Isa kang anak ko. Pero ikaw palang susunod sa akin. Yun ang sinunod niya. Sinunod niya ang kanyang anak at hindi nang ibabaw ang kung ano ang sa kanya. At nasaya ang dalawa. Okay, katanungan. Sino ito? Sheikh Sudais. Halika, magtatanong tayo. Ang perfume na ito, unang katanungan, ano ang ibig sabihin ng Samuel? Nga, Laban, bawi. Laban, engineer, nauna si engineer. Ano ibig sabihin ng Samuel? Samun. Samuon. Ano ibig niya sabihin? Dininig na panalangin. Masya Allah, takbir! Okay, very good. Masya Allah. Okay. Pangalawang katanungan. Saan matatagpuan na kabanata sa Quran ang binasa natin kanina? Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na Inna Allaha ibtalakum binahar. Dali! Si engineer na naman. Gusto ko iba. Pwede manghula. Bro, kasi manghuhula naman tayo minsan. Surah to? Bakara. Takbir. Allahu Akbar. Takbir, sabila. Takbir, bro. Alika. Parang hindi sigurado sa sagot niya, bro. Nginto ka. Kalipungot ka. Alhamdulillah. Masya Allah. Inspire. Okay. Maganda. 3 na lang ang natitira. Katanungan, ano ang aral na makukuha sa tibay na pananampalataya ni Daud? Marami akong nabanggit. Magbigay lang isa lang. Ikaw. Ano, sir? Ano? Ha? Hope, yung pagtitiwala niya. Hope. Masya Allah. English, pagtitiwala. Takbir! Very good. Allahu Akbar. Ibig sabihin, yung layunin mo na sana ay manalo ka dahil sa tiwala sa Allah. Hindi sa kung anong meron ka. Di ba? Very good. Okay. Ayan, mashallah. Inspire. Pang-apat na katanungan. Sino si Propeta Sulaiman alayhi salatu wasalam? Dalil. Anak niya si Sulaiman. Si Sulaiman, anak niya si Daud. Sandali. Siyang sumasagot. Si Sulaiman, ano siya? Very good. Mashallah. Takbir! Allahu Akbar. Na-inspire ka, bro. Na-inspire ka ngayon sa Nirolmi Ambre. Mabango yan, bro. Mag-ahads ka ba? Hindi, Marano ka? Ano ka tag? Sige, marano daw yan. Sige. Okay, last na katanungan. Sheikh Sudais, magtanong ka. Anong last na katanungan? Para sa'yo naman yan. Para sa mga new Muslim. Sa mga bagong mga Muslim. Itaas ang kamay sa mga new Muslims. Pang-anim na haligi ng pananampalataya. Napakadali. Yun ang khutbah ng imam kanina doon sa pinagdarasalan namin. Sino? Mataas ang buhok? Hindi, rebuild yan. Muslim yan. Mataas na buhok, tagasan ka. Magindanon ka, tausog. Camarines, balik Islam. Alika dito, bro. Alika dito. Kamukha ito ni Jesus Christ, yung nakikita ko doon sa mga picture na ginagawa ng mga Kristiyano. Bro, mashallah, jazakallah khairan. Kailan ka lang pumasok sa Islam? Since 2007 po. Masya Allah. Tiga saan sa atin sa Pinas? Camarines Norte. Camarines. Pero nagbalik Islam po sa Apalit ng Pangka. Masya Allah, bro. Kahabagan ka ng Allah. Okay, hindi ko pa siya ibibigay. Tanungin mo na. Anong tanong, bro? Tanong ika-anim na haligi ng pananampalataya. Naniniwala sa Ika-5 yun. Panglima yun. Malapit ka na. Ano daw? Qadar. Masya Allah. Takbir. Kunin mo. Allahu Akbar. Masya Allah. Ano yung qadar sa Tagalog? Tadhana. Okay. Dahil sa tadhana, nagtatapos ang kwento ni Propeta Daud. Alayhi salatu wasalam.
Takbir! Mayroong pagpahabol. Oh, mashallah, mashallah. O yan. Sa akin daw ito at ibibigay ito